Tapos, habang nag-prayer meeting tayo, pag-pray nyo rin ako, syempre, tapos pag-pray nyo yung mga leading ng Holy Spirit. Yan. Ang title ng message natin for today is The Promise of Answered Prayer. Yan, Jeremiah 33:3. Yan. So, inspired ito ng mga faith confession, tsaka na yung mga verses na binabasa natin whenever na nagde-declare tayo ng verse. Yan. So, yan. Yan. So, uluhin nga natin. Yan. Jeremiah 33:3. Sabi nyo, Jeremiah 33:3. Yan. Call to me, and I will answer you, and show you great things, and mighty things, which you do not know. Yan. Isa pa. Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Okay lang. Jeremiah 33:3. Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Yan. So, hindi ba daw tayo na sumasaya kapag alam natin na si Lord kapag, sayang yung PowerPoint, yung may telephone kasi dyan. Yan. Kapag, sabi nung verse na yon, moreover, the word of the Lord came to Jeremiah a second time while he was still shut up in the court of the prison. So ano ibig sabihin nun? Na kahit nasa prison siya, nasa kulungan siya, nandun pa rin si Lord. Bakit? Kasi nagre-reveal pa rin siya ng mensahe kay Jeremiah. Jeremiah was confined, locked, and up alone, and he felt ignored, rejected, and despised. Kaya naman mga kaibigan, friend, sabi, no matter how alone you feel, you are never alone if you have a relationship with Jesus Christ. Amen? Diba? Kaya sa mga nakakarinig ng boses na to, tatandaan natin, when it comes sa pangako ng Diyos na mag-answer sa prayer natin, hindi niya tayo iniiwan. Diba? Tatandaan nyo, always remember God's presence, na lagi siyang nandyan. Amen? Kaya ano man ang sitwasyon mo, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang kalagayan ng buhay mo, laging nandyan si Lord. Diba? Remember God's presence. So, pangalawa, pa rin to, reflect on God's power. Yan. Kapag pag-usapang pangako ng Diyos na mag-answer sa prayer natin, tatandaan daw natin, naalalahanin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kahapon, nung nandun si Gab tsaka si Aaron sa bahay, ang ganda lang nung usapan namin nung morning kasi parang na-remind ako na ikwento sa kanila yung mga experiences namin nung nagsisimula pa lang kami sa NHA. Kasi pag-usapan din namin yung parang NHA, yung Lakeview, parang ganon na they are starting ngayon, di ba? Tapos parang kwento ko lang sa kanila yung mga nakalipas na miracle nung nag-uumpisa pa lang ako sa NHA. Tapos parang naisip ko doon, kaya inalaw ni Lord yun, yung miracle kay Ina, miracle sa mga doon sa Bukang Liwayway, yung mga miracle ng provision ni Lord, parang to confirm sa akin na kasama mo ko. Yung parang gano'n na, kasi parang sa part ni Moses, pinakitaan siya ng mga plagues, di ba? Na sinend ng Panginoon, pinakitaan siya kung paanong hatiin ni Lord yung Red Sea. Sa case naman ni Joshua, river naman yung hinati, di ba? Parang natuyo. Parang sa case ko din, nung nagsisimula ako, ang daming mga miracle na nangyayari, 'di ba? During our beginning to prove, 'di ba? At para iparating ng Panginoon nakasama niyo ko. Hindi kayo nag-iisa, 'di ba? And dito rin sa pagpe-pray natin, halimbawa kapag gusto mo ng answer sa prayer, tatandaan mo, always reflect on God's power. Paano ka bang tinaguyod ni Lord ng mga nakaraan? Ano yung mga ginawa niya na pwede mong gamitin ngayon as you pray? 'Di ba? Na kung dati nga na-providean ako ni Lord ng 2,000, how much more ngayon, 'di ba? Dati nga nabayaran namin yung Meralco, hindi kami naputulan. Ano pa ngayon, 'di ba? Laging tatandaan, reflect on God's power. Yung kanina, Jeremiah 33:1. Yung sa remember God's presence. Ito naman, Jeremiah 33:2. Sabi diyan, thus says the Lord who made it, the Lord who formed it to establish it, the Lord is His name. Ayan. So, dito, pinapakita at sinasabi ng Bible, ng Panginoon, di ba, na si Lord, creator siya. Pinapaalala niya kay Jeremiah na siya ang gumawa ng lahat. Siya ang nag-form ng lahat.
Kaya since God is the creator, next natin, He can handle any catastrophe or chaos that you're going through right now. Diba? Na dahil creator ang Diyos, kaya niya na na i-handle lahat ng mga pinagdadaanan mo. Gaano man catastrophic yan or chaos yan, chaotic yan, 'di ba? Kayang-kayang i-handle ng Diyos yan. And kapag naman parang babackward kayo, magbabackride kayo, 'di ba? Sa Jeremiah 32:27, ano rin ang pinaparating ng Panginoon doon? Sabi, "Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me?" Imagine niyo kayo si Jeremiah na nandun kayo sa piitan, nandun kayo sa madilim na bahagi ng buhay nyo. Di ba? Tapos papaalalahanan kayo ng Diyos ng ganyan, di ba? How encouraging. How comforting, di ba? Kasi alam ng Diyos yung pinagdadaanan ni Jeremiah. Sa part niya, pwedeng ngayon nadi-discourage na siya. Pwedeng ngayon nagtatanong na siya na bakit ako? Di ba? Kagaya ng minsan, napapa-question din ako kapag may hardship din sa ministry, di ba? Na Lord, ba't ba ako? Pwede namang sila yung magpastor. Ba't ba ako nakakaranas nito? Di ba? And every time nga na dumadating yung message ni Lord, revelation ni Lord, di ba? Sapat na yon para ma-encourage ka. Kaya yun ang ginamit na verse ng Panginoon para ma-encourage si Jeremiah. Di ba? Na wala namang mahirap sa akin eh. Di ba? Tsaka yun nga, hindi ko pala nasabi na after pala nung mga kapahayagan na yon ng Diyos kay Jeremiah, di ba? May pangako naman talaga, di ba? Na si Lord, after niyang padaanin yung Judah, yung bayan niya, di ba? Sa mga hardship, sa mga captivity sa Babylon, di ba? May pangako naman na after 70 years, i-restore pa rin sila, di ba? Na ibabalik pa rin sila ng Panginoon. Kaya doon yung, kumbaga parang sinasabi ng Panginoon dito, complete package na hindi lang basta-basta na binalaan, di ba? Talagang may promise of restoration. Kaya naman, di ba, tayo din, pinapangakuan tayo ng Diyos dito na hindi tayo nag-iisa, hindi tayo nagkakamali, di ba? Napagtiwalaan siya kasi siya talaga yung Diyos ng nakatiwa-tiwala. And sabi nga dito, God invites us to call Him by different names. For each titles reflects a different attribute and helps us understand a bit more about His majestic power. Kaya halimbawa, doon sa Jeremiah 32:27, di ba? Sinasabi ng Panginoon doon na walang mahirap sa akin. Tapos sinasabi niya rin doon sa Jeremiah 33:2 na yun yung pangalan ko. Di ba? Creator. Yun ang pangalan ko na ako yung nag-form ng buong mundo. So tayo rin, ganun din daw tayo. Na pwede tayong tumawag sa Diyos, sa kanyang pangalan, whenever may pangangailangan tayo. Kaya sabi nga dyan, when you are filled with anxiety, call out Jehovah Shalom, the God of peace. Ang dami mong inaalala, tawagin mo si Jehovah Shalom. Diba? Kasi siya ang magbibigay ng kapayapaan sa'yo. When you're in need of healing, reach out to Jehovah Rapha, the God who heals. Ayan, nire-remind tayo ni Lord, diba? Para hindi lang tayo nakaasa sa mga pampahid natin, sa mga biogesic na nandyan sa butika, diba? O mercury drug. Talagang minsan kumilos tayo at manalangin na, Lord, tinatawag kita bilang Jehovah Rapha. Nang sa gayon, hindi naman ako omega ng omega. Hindi man ako katingko ng katingko, di ba? Kasi parang sa part ni Joyce Meyer din, nung tinuturuan siya ni Lord na tumawag sa kanya, parang buong araw daw, nagko-complain siya kay Lord na, Lord, ang sakit naman ng ulo ko, ganyan. Tapos parang nung hapon na, sinabi sa kanya ni Lord, sige, tawag doon, ibabalik ko yung tanong sa'yo. Sabi niya, tatanungin kita, ni isang beses ba ngayong araw, hiniling mo sa akin na pagalingin ko yung ulo mo, natanggalin ko yung sakit ng ulo mo. Bigla siyang napaisip na, oo nga, hindi ko hiniling na pagalingin yung sakit ng ulo ko. And there are times may ganun tayong parang dilema sa mga buhay natin na tatawagin mo lang si Lord na ganyan, na ganito, minsan nalilimutan mo pa. Minsan tinatamad ka pa. Pero yan, iniimbitahan tayo ng Diyos. When you wonder if God has left you, di ba? Nag-iisip ka ba na kung iniwan ka na ng Diyos? Tawagin mo si Jehovah Shammah. Di ba? Ang ibig sabihin kasi noon, the Lord is there to give you assurance that you are never alone. Madalas, di ba? Na tayo mga tao, sa kadramahan ng buhay natin, akala natin, nag-iisa tayo. Kapag may yung kaibigan natin, hindi na natin feeling friend, di ba? Kumbaga parang akala natin iniwan na tayo ng buong mundo, 'di ba? Talagang sinakluban na tayo ng langit at lupa.
Pero kapag naalala mo that Jehovah Shammah, di ba, ang kasama mo, di ba, hindi ka malulungkot, hindi ka madedepress, hindi ka magdadrama. Bakit? Kasama mo si Lord. Kaya, minsan ako rin, nakaranas din ako ng ganon. Lalong-lalo na sa mga kabataan, di ba? Kasi ang gusto nyo, lagi kayong popular, lagi kayong hinahabol na mga kaibigan. Pero there are times sa mga Kristiyanong pamumuhay natin, mag-isa kang maglalakad, mag-isa kang magja-jogging, mag-isa kang mag-workout, mag-isa kang pupunta ng ganito, di ba? Hindi lahat, hindi palagi sasamahan ka, di ba? Hindi ako nagpaparinig. Hindi, pero yun nga, di ba? Kapag alam mo, di ba, na si Lord ay ang Jehovah Shammah mo, hindi ka malulungkot, magpapatuloy ka, di ba? Masasabi mo sa sarili mo, "Do none go with me, but still I jogging." But still I follow, di ba? "Do none go with me, but still I work out. Do none go with me, but still I campus." Ay, campus. Di ba? Ay, baka gayahin nyo yung mga English, ha? Joke lang yan. Pero yun nga, mga kapatid, tawagin natin si Lord na Jehovah Shammah. And sabi, when you need, tsaka minsan alam nyo, sa mga nakakarinig ng boses ko, there are times, ipaparamdam sa iyo ng Panginoon yung frailty ng humanity, ng mga Christian or parang earthly friends, for you to appreciate His friendship, di ba? Yung pagiging best friend niya. Kasi kapag asa ka ng asa sa mga tao for their friendship, di ba? Sa mga pagiging circle of friends nyo, di ba? Wala, hindi mo ma-appreciate yung pagiging best friend niya. Pero kapag naranasan mo that you are alone, di ba, na parang walang nakakaunawa at nakakaintindi sa'yo, yan, dun mo ma-appreciate si Lord. And sabi, when you need God's provision, cry out to Jehovah Jireh, the God who provides. Ngayon meron akong parang, pero noon pa man din yun, na problema, na minsan, yun nga, parang kunwari, may mga, hindi, pero wala naman po siya dito. Ay, baka nasa Google Meet siya. Ayun, di ba parang minsan may nagpaparinig tayo o nagno-note tayo na ang hirap ng walang malapitan, parang ganon. Pero yun nga, ang problema, hindi ka lang pinautang. Di ba parang, ang ino-note mo na, ang hirap ng walang, parang malapitan. Pero minsan kasi, magtanong din tayo, sino ba talaga yung unang nilalapitan natin? Minsan, di ba, pag may pangangailangan tayo, ano ang iniisip natin? Utangan ko muna si ganito, utangan ko muna si ganyan. Pero di ba, na-try na ba natin na tawagin talaga ang Panginoon bilang Jehovah Jireh? Di ba? And minsan, yun nga, parang if-fail ka ng Panginoon dyan na wala ka talagang malalapitan for you to know, di ba, na He still provides. Di ba? Talaga nagpo-provide siya kahit ngayon, di ba? Minsan may mga problema agad tayo, paano yung ganito, paano yung ganyan? 2 buwan pa lang naman, 'di ba? Pastor, paano yung ganyan? Paano yung ganyan, 'di ba? May mga pa naman, may mga buwan-buwan pa naman, 'di ba? Kaya sabi ko, pag may mga ganon, sinasabi ko, huwag ka nga munang mag-conclude diyan, huwag ka masyadong conclusive, 'di ba? Ano ka? Yun nga, kumbaga parang kala mo naman wala kang mapupulot na na 2,000. Pero yun nga, minsan may mga pagkakataon na minsan nagda-doubt tayo sa faith natin o kaya naman nalilimutan natin na siya pala yung sinasabi dyan, di ba? Na He can do all things. And alam nyo, yung title na Lord na sinasabi sa Jeremiah 33:2, ang ibig sabihin nun ay Yahweh, which means I am who I am. Di ba? Na first yung makikita sa Exodus 3:14. Sabi nga, this name was considered so sacred na kapag yung mga eskriba ay sinusulat ito, kinakailangan maligo muna sila. Tapos kapag naman tapos na silang isulat ito, binabali na nila yung kanilang panulat, 'di ba? Ganon nila ino-honor yung pangalan ng ni Yahweh, ng I am that I am. And sabi, the Jewish people held this name in such high honor and immense awe that when they would come to it in the reading, they would not pronounce it, 'di ba? Pero isipin nyo, tayo nababasa na natin ngayon, binabasa na natin. Pero nung panahon nila, hindi nila basta-basta mabanggit yan. Kasi bakit? It is so sacred. Kasi ang daming nakapaloob sa pangalan ni Yahweh na ganyan, di ba? Na pag sinabi niyang I am who I am, kung sino yung tawagin mong ako, magiging ganun ako sa'yo. Di ba? And nabasa natin yan magmula Genesis hanggang Revelation, na pag tinatawag natin ng Diyos kung sino siya, talaga naman nagiging ganun siya. Amen? Kaya may I remind you, people of God, friends, di ba?
na si Lord tawagin mo siya kung ano yung kailangan mo sa kanya. Hindi siya KJ na tatawagin mo na naman akong ganyan. Hindi siya kagaya ng friend mo. Hindi siya kagaya ng katabi mo, di ba? Na nagsasawa, nauumay sa'yo. Si Lord, He loves to answer your prayers. Amen? Di ba? And sabi dyan, He is the covenant-keeping God, the ultimate promise keeper. Sabi, Jehovah's very name is a pledge of fidelity because He performs all that He promises. He always does what He says He will do. Di ba? Kung ano yung pinangako niya, gagawin niya talaga. At ito pa rin yung maganda. Sabi, He never over-promises. Sabi, He never under-delivers. Sabi, since He created the world, there is nothing that He cannot do in your situation. Di ba, minsan tayo, may ganun tayong pagkakamali o ganun tayong mga kahinaan na minsan, may sinasabi tayo, then, di ba, hindi natin napapanindigan. Di ba? Sige po, jogging tayo 5 a.m. Di ba? Yung mga ganun. Parang minsan, hindi, napapa-oo tayo, napapapangako tayo, pero hindi natin napapanindigan. Di ba? Kaya nga, nakakatawa yung, yung mga, pag nag-i-scroll ka sa Facebook, di ba? May mga nakalagay doon, I am a victim of 5 a.m. jogging tayo. Di ba? So, may mga ganun. Kasi ang tao, di ba, talagang pag nangako siya, posible talagang mapako. Bakit? Kasi limited ang kapangyarihan natin. Limited ang time natin. Meron tayong mga kahinaan. Pero ang Diyos, He is all-powerful. He is ever-present. Di ba? Talagang makapangyarihan siya. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, kaya maniwala ka sa Kanya. Yan. Kaya kapag nangako siya, di ba, tutuparin niya talaga. Amen? Yan. Kaya ano pa? Ano pa ang dapat nating gawin? Una, ano yung sinasabi doon? Number 1, Ayan, remember God's presence. Pangalawa, reflect on God's power. Pangatlo, respond to God's promise. So, tatlong ariyan. Ano yun? Remember, reflect, tsaka respond to God's promise. Kaya naman, ngayon, alam mo yung mga pangako ng Diyos. Alam mo na powerful pala siya. Alam mo na tumutupad pala siya ng pangako. Ano ngayon ang kailangan mong gawin? Respond to God's promise. Sabi, because God is always present and always powerful, He will keep His promise. Ano ulit yung Jeremiah 33:3? Yan, sabi, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Diba? And meron kasing parang sinusunod na quotation o praise sa verse na to. Sabi dyan, God loves to answer prayer when we want what He wants. Recite nyo ngayon. 1, 2, 3, go. God loves to answer prayer when we want what we Yan. Ibig sabihin yan, prinsipyo na yan. Di ba? Na gustong sagutin ng Panginoon kung ang gusto mo rin ay gusto niya. Di ba? Kaya for example, minsan may mga prayers tayo na hindi align sa kalooban ng Diyos. Ngayon, syempre, minsan, nadidismaya ka sa Diyos, pero hindi mo kasi chinecheck kung kalooban niya ba o hindi. Diba? Pinagpe-pray mo na, Lord, sana magkatuluyan kami ng boss ko. Diba? Lord, sana naman magkaligawan na ako ng professor ko. Diba? Lord, sana naman mai-feature yung mukha ko dun sa EDSA sa billboard. Billboard sa EDSA. Diba? Mga minsan, parang chinecheck nyo ba kung kalooban talaga ng Panginoon yan? Sana, Lord, yung girlfriend niya maging jowa ko. Diba? So, makikita mo, hindi kasi kalooban ng Diyos, kaya nakakatanggap ka ng big no. Di ba? Kasi kapag tayo, hindi natin chinecheck maigi sa salita ng Diyos yung hinihiling natin, we end up disappointed. We end up we end up di ba, napapaniwala tayo sa kasinungalingan na God doesn't answer prayers. Ang totoo, ikaw ang may problema. Ang totoo, ikaw ang may diferensya. Ang Diyos, hindi, kahit kailan, hindi siya nagkakamali. Ikaw ang mali. Di ba? Ang Diyos lagi siyang tama. Di ba? Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ang Diyos hindi nagkakamali. Lagi siyang tama. Di ba? Sabi mo, ikaw lang ang may tama. In Jesus' name, we are wise. Di ba? Yun nga, kumbaga kaya nga dapat dito, di ba? Kasabay ng prayer, alam mo rin yung pangako ni Lord. Alam mo ang salita ng Diyos. Di ba? O ano yung mga sample ng kalooban ng Diyos? Di ba? Kalooban niyang maligtas ka.
Kalooban niyang gumaling ka. Kalooban niyang maging matagumpay ka. Kalooban niyang maging masagana ka. Kalooban niyang pumasa ka sa mga exam mo, sa mga project mo. Kalooban niya na umasenso ka sa trabaho mo, sa ginagawa mo. Amen? Di ba kaya dapat alam na alam mo yon? Kaso, minsan, nagpapabiktima ka sa ignorance. Di ba? Nagpapabiktima ka sa mga kawalan ng alam. Di ba? Kasi dapat, yun nga, we need to study the Word of God. And sabi nga dito, ano-ano yung mga dapat nating gawin sa bilang pag-respond sa promise ng Diyos. Number 1, call to God. Sabi nyo nga, call to God. Ito napakasimple po nito. Paanong tumawag? Ella. Ganun lang, di ba? Bea. Rachel. Di ba? Ganun. Ay, Teacher Shell. may galang. Ganun tumawag, di ba? Pero sometimes, sabi dyan, we make prayer more complicated than it should be. Sabi, at its core, prayer is simply crying out to God. Di ba? Sabi ng Jeremiah 33:3, call to me. To me. Call to me. Di ba? Sabi, the word call means to cry out, call aloud, to roar. To roar. Di ba? Ang ibig sabihin ng prayer, napakasimple lang pala. Pero minsan, tayo mga Kristiyano, natin, kinokomplikado. Naintindihan? Kaya minsan, pag kunwari may mga, sasabihin ko, pray ka, prayer circle tayo. Kinakabahan po ko. Kala mo naman, napaka-komplikado. Magre-recite ka ba? Di ba? Yung parang, minsan may mga ganun din, na umuoo naman, pero pagkatapos mag-pray, kala ko ba, para akong nag-depends. Pero di ba, pag tayo, pinag-aaralan talaga natin yung prayer, kung ano ang kanyang definition o description para sa pagtawag. Di ba? Ang sample nga nito, yung young raven, nakapaggutom na siya, hindi ko alam kung anong sound niya, di ba? Yun, parang ganon. Di ba? Pag kailangan na ng pagkain. Di ba? So, ganon din daw tayo. Simplihan lang natin. Hindi kailangan ng mabusisi, methodology, kung ano-anong mga Di ba? Kung ano yung kailangan mo ngayon, yun ang sabihin mo sa Diyos. Di ba? And sabi, para daw bata. Di ba? Kapag kailangan niya ng aruga o may kailangan siya, gatas. Di ba? Wala naman kayong makikitang baby na, Mommy, give me milk. And then give me, di ba? Change my diaper. Di ba? Comfort me. Di ba? Sing to me a lullaby. Walang ganon. Di ba? Pare-parehas lang. Kung kailangan niya ng gatas, unga. Di ba? Ganon lang. Kung kailangan niya ng yakap, unga. Kung kailangan niya ng, di ba? Nang yakapin siya, unga. Walang iba't ibang sounds. Di ba? Pare-parehas. So, ganun din tayo sa Diyos. Di ba? Whenever we cry, we pray to God, simplihan nyo lang. Huwag nyong komplikaduhan. At minsan pa nga, yung literal na cry, literal na iyak, kahit hindi yan, yung sabi mo, kunwari si Juliet, yung ganun niya, hindi maintindihan ni Jess. Ano nga kaya may masakit ba kay Juliet? Iniwan ba siya ng boyfriend niya? Gutom ba siya? Di ba? Hindi man maintindihan ni Jess yun, si Lord intinding-intindi. Amen? Kasi si Lord, anak kanya, naunawaan kanya. Naintindihan? Di ba? So, ganon. Kaya minsan parang wala tayong masabi kay Lord, di ba? Luha lang. Pero unawang-unawa niya yon. Di ba? Di ba? Pag si Sai, umiyak ka, alam ni Lord, ibig sabihin niya, Sai, 12,000. Di ba? Alam niya. Ito yung pambayad sa renta. Alam niya yung mga ganon. Di ba? Pag umiyak si Alfred, alam ko yan, Alfred. Ito ang Adidas na sapatos. Di ba? Minsan may mga iyak tayo na alam ni Lord ang ibig sabihin. Amen? Kaya di ba si David Hernandez, may kwento siyang ganon. Merong pastor na tinuruan niya yung anak niya na mag-pray. Tapos, di ba, nakita niya ano nga ba? Ano yung kwento? Tinuruan niya.
Tapos may tinuro kasi siya na ABCD, ganito, ganyan. Ang pagpe-pray parang ABCD yan, ganyan, ganyan, ganyan. E di, ngayon, nakita niya yung anak niya, nagtago kasi siya. Tapos nakita niya yung anak niya, nagpe-pray sa Diyos. Ang ginawa ng anak niya, A, B, C, D, E, F, G, H. Sabi nung pastor na tatay, anak, hindi ganyan. Sample lang yung sinabi ko sa'yo. Sabi nung anak niya, hindi dad, alam ko, ako na bahala dun sa letters. Si Lord na yung mag-a-assemble ng words. Diba? Parang isipin niyo, bata yun, ha? Diba? Pero ang galing ng faith niya. Pero syempre, wag niyo namang gayahin. Baka mamaya makita ko sa Aaron dito, A, B, C, D. Prayer marathon, nag-ABCD kayo dyan. Syempre, hindi. Kailangan, maayos pa rin. Kung ano nga, yung talagang kailangan. Okay? Yan. Kaya yung Jeremiah 33 nga, God's phone number yan. Na kapag may kailangan tayo sa Diyos, idaya lang natin. Yung Jeremiah 33:3. Tsaka may preaching ng ganyan si... may preaching na ganyan si Bishop, yung God's phone number, yung Jeremiah 33:3. And ini-encourage niya nga kami na laging gamitin yon sa pagpe-pray namin. And alam niyo, meron kasing movie, ewan ko kung Evan Almighty yon, na yung director kasi, yung movie maker, parang inimbento yung number ng Diyos para tawagan ng bida. Ngayon, nung pinalabas yan sa movie, sa cinema, maraming nag-take note dun sa number na yon. Then after nilang manood, tumawag sila dun sa number na yon. Ngayon, ang nakasagot, totoong tao talaga, babae. Nasa St. Petersburg, Florida siya. Next natin. Ngayon, isipin niyo maigi ha, out of dun sa mga nanood sa movie na yon, 20 ang tumawag sa kanya. Kasi akala nila, feeling nila na totoong number nga ng Diyos yun. Palatandaan yon na maraming mga tao gusto nilang kumontak at tumawag sa Diyos. Kasi 'di ba may pangangailangan sila, 'di ba? And yun yung katotohanan doon na people need the Lord, 'di ba? Pero ikaw, kung alam mo 'di ba na si Lord available siya, sumasagot siya ng prayer, talagang tatawag ka sa kanya. Imagine Jeremiah, 'di ba? The weeping prophet, 'di ba? Kumbaga sa panahon natin ngayon yan, God's general kasi ang dami nang na-accomplish, ang daming ginawa. Pero, pinapaalalahanan pa rin ni Lord. Mismong si Lord nagsasabi sa kanya, call to me, Jeremiah. Parang sa madaling salita, mag-pray ka sa akin, tawagin mo ako. Diba? Jeremiah the prophet na yan. Propeta na yan. Ibig sabihin, parang sa part natin ngayon, parang pastor na yan. Alam natin na laging tumatawag yan sa Diyos. Pero mismong si Lord, nire-remind niya si Jeremiah, tumawag ka sa akin. Tawag ka, call to me. Diba? Kaya ganun din. Ang sinasabi ni Lord sa atin ngayon, marami ka mang ma-achieve, marami ka mang na-accomplish ngayon, pero tinatawagan ka pa rin ni Lord na tumawag ka sa akin. Mag-pray ka. Diba? Kaya sabi, for some reason, we resist reaching out to God even when we're going through tough times. Diba? Pero ang katotohanan, minsan, nire-resist natin. Kaya diba, minsan, alam ko naman, alam natin na ang solusyon sa ganito, prayer. Kaso minsan, ba't wala ka? Diba? Alam mo na ang rason o ang God stress remover ay prayer marathon. Diba? Pero wala ka. Diba? Alam mo ang magbabalik lang ng tinunang isip mo, pagbababad sa prayer. Pero minsan, wala ka pa. Diba? Kaya dapat tayo, diba, as the Lord encourage us, priority natin ang prayer. Wag daw nga natin gawin, di ba? Yung ginawa ni Jonah na dapat mananalangin siya pero instead natulog siya. Kaya sino pa ang nag-rebuke sa kanya? Sino ang nag-challenge sa kanyang mag-pray? Yung kasamahan niya, di ba? Sa barko. Di ba? Ano sabi? Jonah 1:6. What do you mean, sleeper? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us so that we may not perish. Diba? Isipin nyo, nakakahiya. Propeta na siya. Propeta Jonah. Diba? Pero ang nag-encourage pa, unbeliever. Diba? Uy, tumayo ka dyan. Manalangin ka sa Diyos mo. Baka mamaya, sagutin tayo para hindi na tayo lumubog. Diba? So, naintindihan nyo. Kaya minsan, nakakahiya pag tayo, mga Kristiyano, ang nag-rebuke pa sa atin o nag-correct sa atin, unbeliever pa. Diba? Nakakahiya kapag kunwari, ikaw, tinamad ka sa church.
'Di ba? Tinamad kang umattend. Nakakahiya na galing pa sa kapatid mo, "Te, ba't di ka na nga pala nagche-church?" 'Di ba? Parang nakakahiya yung ganun. Na yung mama mo hindi nagsisimba pero siya pa yung nagsasabi, "Oh anak, ba't pa-late-late ka pa? Pa-late-late ka, anong oras na?" 'Di ba? Parang ganun. Na nakakahiya naman kapag yung unbeliever pa ang nagsabi, "Uy, mag-pray kayo." 'Di ba? Kaya dapat ikaw mismo manalangin ka. 'Di ba? Kaya sa Isaiah din, ganyan din ang pagtawag ng Diyos, 'di ba? Yan din ang kanyang plea. Sabi, "But you have not called upon me, O Jacob, and you have been weary of me, O Israel." Hindi ka tumatawag sa akin, Jacob, 'di ba? Kaya sabi nga, our sleepiness and Satan himself fight to keep us from crying out to God in prayer. Pero alam nyo, ang dahilan bakit minsan inaatake tayo ng sleepiness o kaya naman inaatake tayo ni Satan na huwag tayong mag-pray kasi alam niya ang potential na kaya mong gawin kapag nanalangin ka. 'Di ba? Kapag nanalangin ka kasi alam niyang lalakas ka. Pag nanalangin ka, hindi ka bigla-biglang ma-offend, hindi ka bigla-biglang nagagalit. Kapag nanalangin ka, papasa ka sa mga quizzes mo. Exam, pag nanalangin ka, matatanggap mo yung blessing na para sa'yo. 'Di ba? Masasaid mo yung storage ng kalangitan. 'Di ba? Kung saan nandun yung mga blessing mo. Amen? 'Di ba? Alam na alam ni Satan na kapag nanalangin ka, dadating na yung laptop mo, dadating na yung cellphone mong matagal mo nang hinihiling, kaya ang gusto niya, matulog ka. Di ba? Ang gusto ng Diyos, 95 ka sa math. Gusto ni Satan, 75 ka, kaya sabi ni Satan, matulog ka. Huwag ka mag-review, tamarin ka. Di ba? Pero ang Diyos, ang gusto niya, di ba, anak, sige, go, kaya mo yan. Kaya mo yung 95 na yan. Gagraduate ka. Susuot ka ng toga. Kaya mo yan. Di ba? Ganon. Pero si Satanas, magkating ka. Ha, 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 ha. Tamaring ka. Ha, ha, ha. Di ba? Kaya dapat isipin yung maigi. Di ba? Dapat alam natin yung pinipili natin. Amen? Di ba? Sabi ng kaaway, huwag ka mag-prayer marathon. Manood ka na lang dyan ng X-Men. Di ba? Huwag ka mag-prayer marathon. Manood ka na lang ng makipagkita ka sa mga ganyan-ganyan. Di ba? Kasi alam ni Satan kung ano yung matatanggap mo whenever you pray. Kaya tingnan nyo, sa Matthew 26:41, sabi ng Panginoon, samahan nyo ako manalangin. Pero anong ginawa ng mga disciple? Nagsitulog. Kaya nung time na dumating ang mga armado, mga manggagancho, armadong di ba? Yung mga tawag doon, Roman soldiers. Wala, di ba? Mga nagsitakbuhan sila, mga naduwag sila. Meron naman, nag-cut ng tainga ng isang soldier. Bakit? Kasi sabi nga, kapag ikaw ay kulang sa prayer, mabilis ang temptation. Di ba? Natutokso ka kaagad. Kaya kapag may nanokso sa'yo, ayan, agad na hey, come to me. Hey, Jay, come to me. Di ba? Kaya tukso, Gab, come to me. Di ba? Ganun agad. Kasi kulang sa prayer. Diba? Kaya dapat lakasan natin. Sabi nga, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Kapong kasi kasama ko si Shai. Sabi ko kay Shai, Shai, mababait naman estudyante mo. Sabi niya. parang alam ko na yung ibig sabihin nung ganun niya. Tapos maya, sabi niya, sa amin po daw yung worst na section. Sabi niya ganun. Pero yun nga, ang naisip ko doon, kapag teacher ka nga, tapos alam mo na ganun yung mga estudyante mo, dat pala mas marami kang pray para hindi mo na uupakan yung mga estudyante mo, di ba? Okay, ganun si Teacher Shell. Di ba? Kumbaga kasi, alam natin, di ba, nakapagkulang tayo sa ganyan, mabilis uminit yung ulo natin, pwede nating, di ba? Itapon yung lamesa sa kanila. Di ba? Kaya yun yung sinasabi dyan. Tapos sabi nga ng James 4:2 din. Tingnan nyo to. James 4:2 gives us a reason why we don't receive answers. Sabi, yet you do not have because you do not ask. Diba? Bakit wala kang ganito ngayon? Bakit hindi mo natatanggap yung ganito ngayon? Tanungin mo yung sarili mo. Baka kasi hindi mo hinihiling kay Lord. Diba? Kaya nga ang ganda, ang pinaka magandang example ko dyan na malapit sa akin, syempre si Ate Mer, diba? Pag kailangan niya ng ganito, hiling siya kay Lord. Aba, natatanggap niya. Di ba? Pag kailangan niya ng ganito, hiling siya kay Lord. Aba, natatanggap. Di ba? Nagugulat ako may mga kaparaanan si Lord. Di ba?
So ako rin tuloy, nahahawa na rin ako sa kanya. The Lord, pag may ganyan, di ba? Parang natutuwa ko na, ang galing. Simpleng hiling mo lang, meron na agad. Di ba? Kunwari, Lord, parang gusto ko ng parang Lord, naglalaway ako sa takoyaki. Tapos biglang may magdadala sa bahay. Di ba? Ng bisitang, hindi mo naman inimbita. Tapos joke lang. Excuse me. May dalang takoyaki. Di ba? Tapos, alam mo, minsan may mga cravings ka na, Lord, parang gusto ko ng donut. Tapos biglang may magbibigay ng donut. Diba? Kasi ganun si Lord. God loves to answer prayers. Diba? Pero minsan may mga may mga kondisyones. Minsan, may ubo-ubo ka na. Lord, parang cravings ko, ice cream. Diba? So, malaking no yan. Diba? Alam ni Lord yan. Diba? Kaya ito, sinasabi na humiling tayo. Okay? Tapos, Matthew 7:7, di ba? Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. Di ba? Sa madaling salita, ask, magsabi ka. Humingi ka. Di ba? Sabi ng Diyos. Kaya, humingi tayo sa Panginoon. Huwag tayong mahihiya. Sabi, God's giving, sabi ni Andrew Moreo, rin yan, expert din yan sa pagpe-pray. God's giving is inseparably connected with our asking. Diba? Kung gaano ka humihiling, ganon ka makakatanggap. Okay? Ano pang dapat gawin? Pangalawa, catch God's answer. Diba? Sa pag-respond natin sa promise ni Lord, ang dapat natin gawin, catch God's answer. Ano ulit? Yung Jeremiah 33:3, call to me, yun yung una. Call to God. Pangalawa, and I will answer thee. Diba? Sabi, catch God's answer. Ibig sabihin nito, maging ready ka sa pagsagot ni Lord. And ngayon, alam naman natin yun, sa 1-to-1, may iba't ibang sagot si Lord. Hindi laging yes. Ano yun? Yes, no, tsaka wait. Yung 4 na D, direct, disguise, delayed, tsaka denied. Pero minsan, denial, ibig sabihin, delayed, tawag doon? God's delays are not God's denials. Minsan, kapag minsan may nade-delay, wag mong isipin na denial na yun ng Diyos. Keep on praying pa rin. Diba? Ngayon, pag deny naman, nag-no si Lord, ano ibig sabihin nun? May something kasi na best pa. Diba? Na Lord, gusto ko po dito, makapasok po ako sa Metrobank. Diba? Ayaw. Baka gusto kasi sa PS Bank. Diba? Lord, gusto ko po dito sa BDO. Ayaw. Baka kasi BPI. May mga ganon. Diba? Lord, gusto ko po dito sa festival. Diba? Baka kasi gusto Ayala. Naintindihan? Lord, gusto ko dito sa PL Moon. Sa PUP. Baka gusto TUP. May mga ganon. Naintindihan? Amen? Lord, gusto ko talaga si Diego. Yung pala gusto si Roberto. Diba? May mga ganon na Lord, gusto ko si Glenda. Yan. Pangalan ng lola ko yan. Ano pala? Ayan. So, kaya dapat maging ready ka. Ayan. Ano man ang sagot ni Lord? Sabi, after calling on the Lord, we need to be ready to catch His answers. Sabi, pero serious tong message ha. Ayan. Sabi, God is never preoccupied or busy or away from the phone when we call out to Him. Diba? Tatandaan nyo, na si Lord, nag-a-answer siya ng prayer. And sabi naman ng Psalm 4, verse 3, sabi, the Lord will hear when I call to Him. Isa pa nga, sabihin natin yan, 1, 2, 3, go. The Lord will hear. Ayan, kaya mamaya kapag nag-pray kayo, the Lord will hear, di ba, when I call to Him. Ito, alam ko na sabi na to ni Teacher Shell. Sabi di ba, may quotation, if the request is wrong, God says no. If the timing is wrong, God says, slow. If you are wrong, God says, grow. Ay, hindi ko pala nalagyan ng blue. Sabi, but if the request is right, the timing is right, and you are right, God says, go. Diba? So, naintindihan nyo na? Kapag may mga mali, ayan, pwedeng go, no, pwedeng slow, pwedeng grow, diba? Pero there are times, mag-go talaga si Lord. Naintindihan? Ang mahalaga, sumasagot siya. Kahit tanongin niyo si Charles Stanley, tanongin niyo si Billy Graham, kasi hindi niyo na pala matatanong.
Nasa heaven na sila. Ayan, di ba? Laging sasabihin pa rin nila sa inyo, di ba, na God answers prayer. Di ba? Talagang sumasagot ang Diyos. And sabi nga ni Charles Spurgeon, even the Lord's people ask for things which it would not be for God's glory to give, nor for their profit to receive. Di ba? Minsan kasi, yung prayer natin, hindi daw makakapagdala ng glory kay Lord. At hindi rin makaka-profit sa atin. Hindi makakaigi. Kaya there are times nagno-no siya. Sabi naman ni Tito Philip Yancey, sabi, by answering every possible prayer the way we want, God would in fact abdicate, turning the world over to us to run. Diba? At ayaw ni Lord na mangyari yon, na pabayaan lang tayo. Diba? Gusto niya, syempre, He is, diba, parang God is in control, kaya hindi mo agad-agad makukuha yung gusto mo. Diba? And ito, i-run through lang natin, ano-ano yung mga conditions on God answering prayers para mapaalalahanan tayo patungkol sa pagsagot ni Lord. Una, makinig kayo maigi, para masagot ang prayer mo, make sure you are a born-again believer. Diba? So kung hindi mo pa natatanggap o tinatanggap si Lord, yan, make sure na dapat tinanggap mo na siya. Kasi hindi ka papakinggan ni Lord kung hindi ka niya anak. Ang tanging papakinggan niya lang na prayer ng unbeliever is, Lord, have mercy on me. O kaya naman, Lord, save me. Ganun lang. Pero ang pinapakinggan ni Lord ay mga naniniwala sa Kanya, believer ng Panginoon. Yan. So mababasa niya yan sa Hebrews 11 verse 6. Andyan na. Pangalawa, make your request in Jesus' name. John 14:13. Siguraduhin mo na yung request mo sa pangalan ni Jesus. Hindi sa pangalan ng iba, kundi sa pangalan ni Jesus. Kasi there is something powerful in that name. Diba? Halimbawa nga, pagdadaan ka doon sa gate, di ba, may mga kasabihan tayo, sabihin mo lang pangalan ko. Sabihin mo lang, Jacel, papadaanin ka doon. Di ba? Kasi boss ako doon. Di ba? Sabihin mo lang yung pangalan ko doon. Ganyan. Sabihin mo lang, kaibigan ka ni Mayor, ganyan-ganyan. Di ba? May kapangyarihan kasi sa name. Di ba? Pag kunwari sa church, sabi ni pastor, buksan daw yung aircon, napapabuksan, di ba? Kasi may power doon sa pangalan na yon. Sabi ni pastor, pwede daw ako tumugtog. Ano ka naman, tumutugon ka, bakit? May pangalan doon may power doon sa pangalan, sabi ni pastor. Di ba? Pero, yun nga, lahat ng yon kulelat sa pangalan ni Jesus. Di ba? Na pag tayo, ginagamit natin yung pangalan ni Jesus sa prayer, sigurado, sasagutin tayo ni Lord. Pangatlo, as according to God's will. Matthew 6:10. Di ba? Na kapag humiling ka kasi, nakalooban ng Diyos yan, di ba? You will get what you want. Okay? Number 4, confess all known sin in your life. Kasi bakit? Sabi ng Psalm 66:18, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Pag nagtatago ako ng kasalanan sa aking puso, hindi ako papakinggan ni Lord. Kaya there are times, magre-reflect or mag-evaluate ka. Bakit ang tagal nung prayer nasagutin ni Lord? Minsan, kailangan mong mag-confess muna. Baka kasi minsan may mga natatago diyang kasalanan, minsan galit ka pala sa ganto, yan ang nagiging bara. Yan ang nagiging hindrance sa pananalangin mo. Number 5, yan, live in peace with your spouse. Sipin nyo, sa mga mag-asawa naman, hindi nyo alam kasi, sabi nga ni Miles Monroe yun, na ang asawa mo pala is a prayer hindrance. Parang ganon. Kaya there are times dapat talaga, siguraduhin mo, wala kang galit sa asawa mo. Bakit? Kasi it can hinder your prayer life. Sa mga may asawa dyan, may mga asawa na ba kayo? Sabi, kasi tingnan nyo, husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner, and as heirs with you of the gracious gifts of life, so that nothing will hinder your prayers. Pero sinasabi dyan, husband lang, di ba? Pero vice versa yon, wife tsaka husband. Okay, next naman, number 6, forgive those who have wronged you. Yan. So may mga nakasakit ba sa'yo, may nakagawa ba sa'yo ng kasalanan, patawarin mo rin sila. Kasi kung hindi ka magpapatawad, kahit si Lord, hindi ka rin papatawarin. Kahit si Lord, hindi ka papakinggan. Number 7, make sure your motives are right. Yan, sa James 4:3. Bakit? Kasi maraming mga tao, yan, humihiling daw kay Lord. Pero, mali ang motibo. Diba? Kahit nga pinaka-spiritual pa di ba? Nahilingin mo. Diba? Basta't mali ang motibo mo, minsan nanono ni Lord. Diba? Lord, bigyan mo ako ng kapangyarihan para magpagaling. Diba? Minsan, wala. Kasi alam ni Lord, maniningil ka ng 20.
Di ba? Papagalingin kita ha. Shoot ka lang ng 20 dito. Di ba? Yung alam ni Lord yung motibo mo. Lord, sana, dumami yung followers. Di ba? O ngayon, parang siyempre, tinitignan ni Lord, ano bang motibo mo dyan sa prayer na yan? Naintindihan? Amen? Di ba? Kailangan, motibo mo ay tama. Lord, sana po maging top 1 ako. Top 1 talaga. Minsan, i-check din ni Lord. Kaya minsan, may pagkakataon, gusto mo maging top 1. Pero pag alam ni Lord na yayabang ka sa pagiging top 1 mo, ay gagawin ka, top 2 ka lang. Yan, para medyo ma-humble ka ng kaunti. Diba? Kasi alam ni Lord, minsan may mga, o kaya naman, di ba, yung sa mga pagyaman, may mga tanong tayo dyan, ang dami ko namang ginagawa. Talaga namang, kabilat kanan ng sideline ko, ba't hindi pa kaya ako yumayaman? Minsan may mga sagot si Lord. God knows the answer, bakit kaya hindi pa. Diba? There are times, pine-prepare ka ni Lord dun sa sagot na iniintay mo. Amen? And when the time is right, pag matured ka na, pag nakita niya na, pag ito binigyan ko ng yaman, mamimigay ito, ayan, yayaman ka na. Amen? Amen. Make sure that the motives are right. Next naman, stay close to Christ. Ayan, so dapat close tayo kay Lord palagi. Kasi if we abide in Him, diba? If we remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. Diba? So palagi ka dapat na maging close kay Lord. Number 9, listen to God's word. Yan, makinig tayo sa salita ng Diyos. Diba? Mag-obey tayo. Kasi sabi nga, if anyone turns a deaf ear to the law, even his prayers are detestable. Tama? Kaya minsan may mga rebellious ways tayo na may sinasabi na si Lord sa atin, tinitigasan pa natin ulo natin. So, yun din, magiging hindrance din yon sa mga prayers natin. And then number 10, be willing to share with the poor. Di ba? Parang factor din pala yon. Kapag daw tumutulong ka sa may hirap, di ba? Parang nagpapahiram ka sa Diyos. Kaya i-answer niya yung prayers mo. Kaya nga tayo, di ba? Talaga tayo, ma-outreach tayo. Kasi sabi dyan, if a man shuts his ears to the cry of the poor, he too will cry out and not be answered. Kaya sila Ate Risa, Kuya Ison, lagi nilang natatandaan pala yung turo tungkol sa angels, na kapag daw may mga nanlilimos sa'yo, kahit si Alfred, ganun din yung prinsipyo. Minsan may nanghihingi sa'yo, may manlilimos sa'yo. Talagang bibigyan mo kasi minsan, angels daw yon. May na-encounter sila sa Alabang. Lagi nang humihingi sa kanila, kilala na nila. Tapos, kung ano-ano pa yung ginagawa, yung tinutumba yung mga drinks nung nandun sa KFC, parang ganon. Basta hindi siya One time ang sabi ni Ison, hindi ka naman mukhang angel eh. kaya yun. Pero yun nga, kayo din, syempre, ako kilala ko rin kung sino yung mga paulit-ulit na, sino yung mga dinodroga lang o sinisigarilyo yung mga hinihingi. Pero yun, be willing to share with the poor. Yan. Pero yun, may mga na-encounter naman ako talagang may nangangailangan. Tapos minsan, may si David Hernandez, di ba, may tinulungan siya. Then parang ilang mga segundo lang nawala na. Di ba? So yun yung encounter niya sa angels din. Di ba? And then pangatlo naman, so yun, call to God. Tapos ano pa yung isa? Ayan. Tapos pangatlo, comprehend God's greatness. Ayan. Sabi, when we call out to Him and then catch His answers, we should expect the unexpected. Sasabihin nyo nga, unexpected. Yun naman, minsan kapag sumasagot si Lord, hindi mo rin ina-expect yung paraan niya. Diba? For example, humihingi ka ng ganito, hindi mo alam yung sila yung magpa-provide o kaya naman may ibang kaparaanan si Lord. Sabi nga, the word show means to make conspicuous something that was previously unknown. The word great naman means fortified and far away. And mighty reminds us that when we contemplate who God is and what He does, we're humbled by His holiness. Diba? Dito na pala tayo dun sa verse na yung call to me. Diba? Tapos, and I will answer you. Tapos, dun naman tayo dun sa praise na, and show you great and mighty things which you do not know. Ako naman, personally, ang testimony ko, nung pinanghawakan namin during 4th year anniversary,
yung Great and Mighty, pina-t-shirt pa namin yon. Kina next yearan, lumipat na ng Magdaong. Parang sa part ko, kung ano yung tinatawag mo pala kay Lord na kung ano siya, pinapakita niya talaga na Great and Mighty siya. Kaya after nung Great and Mighty na yun na t-shirt, tapos parang pinanghawakan natin for that year, nung next year, nandun na tayo sa Magdaong, di ba? Kaya dito pinapaalala ulit ni Lord, di ba, na Great and Mighty siya, and maybe, di ba, may mga kailangan ng message na to, na after mong paniwalaan na Great and Mighty yung kaya niyang gawin, magugulat ka sa pwede niyang gawin. Okay, na nakaparaanan. Sabi nga, when we call out to God and we experience His answers, we are often overwhelmed by the awareness of God Himself as He comes near, revealing things that we did not previously understand. And alam nyo, kapag ginagawa kasi ni Lord yon, meron siyang gustong patunayan. Mababasa nyo sa Bible, ang daming ganitong kataga. Ito, yan next natin. And then you will know that I am God. Diba? Tapos alam nyo ba sa Ezekiel pa lang, sinabi na ng Panginoon ng 84 times, I am the Lord. Tapos sa Ezekiel 5:13, sabi daw na, and they shall know that I am the Lord. At makikita nila, malalaman nila na ako ang Panginoon. And there are times sa buhay mo rin, malalaman mo, ipapamukha sa'yo ni Lord yon. Diba? Jess, sa nangyayari sa'yo, sa pagpe-pray mo ngayon, ipapakita ko na ako ang Diyos. Ako ang Panginoon. Tapos magugulat si Jess, oo nga, ganyan. Diba? Kaya nga pag binabalikan ko yung mga diary ko from previous years, natutuwa ako na, ang galing, ganito pala yung ginawa ni Lord. Kaya nga dapat nire-record nyo lahat ng mga ginagawa ni Lord. And sabi nga, God is great and He loves to show us new and mighty things. Tingnan nyo yung Isaiah 48 verse 6. Sabi, from this time forth, I announce to you new things, hidden things that you have not known. Yung mga bagay na hindi mo pa alam. Ephesians 3:20, sabi rin dyan, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Diba? So parang sinasabi dyan na higit pa sa lahat ng kaya mong isipin, imaginein ang kayang gawin ni Lord. Kaya yung pastor dito, nag-interview siya sa isang car show. Parang sinasabi niya doon na paano nangyayari na gumagawa kayo tapos ganyan kagaganda yung nagagawa niyong mga kotse, mga sasakyan. Ang sinabi lang nung gumagawa ng kotse, hindi namin alam. Ang ginagawa lang namin, nagpapatuloy lang kami sa trabaho namin. Tapos kahit kami nagugulat kami na ganyan kaganda yung performance ng mga kotse namin. Di ba? And ganun din daw sa buhay natin. Di ba? Na tayo, hindi natin alam, parang para sa'yo, regular prayer meeting tong na-attenan mo. Di ba? Regular lang na araw ito, Wednesday, parang walang bago. Diba? Pero hindi mo alam, kakapray mo, kakadagdag mo ng deposit ng prayer, di ba? Bukas makalawa, may makikita kang great and mighty things. Amen? Di ba? Kasi feeling mo lang yan. Di ba? Si Lord, kumikilos talaga siya even when we do not see it, kahit hindi natin nakikita. Kaya ngayon, ano-ano pa yung mga pangako ng Panginoon kay Jeremiah? Sabi, isipin nyo maigay nung time na hurting sa Jeremiah, yung time na parang hopeless siya, ito yung mga pangako ni Lord sa kanya. I will bring healing and give abundant peace to my people. Verse 6. I will bring my people back to the land. Verse 7. I will cleanse them and forgive them their sin. Verse 8. Jerusalem will once again have honor and renown. Verse 9. There will be sounds of joy and gladness in the future. Verse 11. Sasaya ulit kayo, di ba? At magkakaroon ng yung joy and gladness. Sabi, there will be pastures for the flocks. Verse 12. And I will raise up my righteous branch from the throne of David. Verse 14 to 15. Tapos, syempre, hindi alam ni Jeremiah na pertaining din ang Panginoon, di ba? Doon sa pagbabalik nga ni Jesus dito sa mundo. Sabi, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will fulfill the promise I made to the house of Israel and the house of Judah. In those days and at that time, I will cause a righteous branch to spring up for David, and he shall execute justice and righteousness in the land. Diba? Kaya naman, tayo nga ay kinakailangang manalangin. Kaya dito na tayo, pasok na tayo dun sa a call to prayer. Kaya ang sinasabi lang sa atin ng Jeremiah 33:3,
ay manalangin tayo, di ba? Tumawag tayo sa Diyos. Sabi, brothers and sisters, we must call out to God. We must catch His answers and then strive to comprehend His greatness. We can do that because of His presence, His power, and His promise. Kaya ulit, Jeremiah 33:3 ulit, ano sabi doon? Call to me and I will show you and show you great and mighty things which you do not know. Once again, and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Kaya tingnan nyo yung sinasabi dito ng isang pastor din. Whenever I am prayerless, it betrays an underlying belief that I can do life and ministry on my own, which according to Scripture is certifiably insane. Diba? Sipin nyo maigi, pag hindi ka kasi nagpe-pray, para kang baliw. Diba? Naakala mo, kaya mo na yung sarili mo. Diba? Pero tayo, dahil tayo nagpe-prayer meeting, kaya tayo nananalangin, kasi alam natin, hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Diba? Kaya nga diba, ang Kristiyano daw na hindi na daw nagpe-pray, mayabang na siya. Kasi feeling niya, kaya niya na sarili niya. Okay? Pero hindi ka ganon. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka ganon. Sabi mo, magpe-pray ka. Diba? And sabi din ni AJ Gordon, sabi, you can do more than pray after you have prayed. But you can never do more than pray until you have prayed. Diba? Kapag nanalangin ka, mas marami ka pang madidiscover. So, ano yung mga encouragement dito na dapat nating gawin? Una, pray God's promise back to Him. Diba? Ngayon, nung nakaraan lang, Monday ata yun, pinag-aaralan ko kasi, bakit napakahalaga na i-remind natin ang Panginoon ng mga pangako niya? Makinig kayo maigi ha. Bakit mahalaga na nire-remind natin ang Panginoon ng mga pangako niya? Kasi bakit? Kasi tayo din nare-remind. Amen? Gets niyo yan? Diba? Kasi tayo mismo, nare-remind din tayo. Kaya for example, may mga declaration ka, faith confession ka na dinedeclare. Diba? Hindi lang naman si Lord yung nare-remind nun, kundi ikaw din, nare-remind ka na, oo nga no, ganito nga no. Diba? And pangalawa, pray scriptures, passages back to God. Diba? Minsan nga daw, kahit buong chapter, pwede mong ipag-pray. Diba? Kay Lord. For example, Psalm 23. Diba? Pwede mong ipag-pray. Psalm 91. Buong passage yan. Diba? Buong chapter yan. And then pangatlo, when you're finishing a conversation, end it with a short prayer. Sino sa inyo gumagawa nun? Na kahit anong gawin, diba? Nag-end kayo in prayer. Diba? For example, kain tayo sa Jollibee. Mix and match tayo. Ang ending, closing prayer pa rin. Diba? Jogging tayo. Ang ending, Gab, closing prayer ka. Diba? Kasi dapat ganun din yung ginagawa natin. Diba? For example, may mga kitaan kayo, basketball kayo, or ganito, magka-campus. Dapat mag-end siya sa prayer pa rin. And then pang-apat, pray for your pastors. Kasi kapag nga pinagpe-pray natin yung mga pastor, they can do a lot more, diba? Mas marami silang magagawa. Tapos dito ako nagsasorry rin kay Lord kasi nalilimutan natin na ipag-pray yan, di ba? Yung panglima, yung pray for the persecuted. Yung mga pinipersecute sa iba't ibang bansa, dapat pala pinagpe-pray natin sila. Kasi grabe rin kasi yung pinagdadaanan nila, tama? Pero sila yung talagang nagtitake ng hamon ng buhay. Di ba? Na delikado yung buhay nila pero nagmi-mission sila. Kaya ang trabaho natin is to pray. And then next naman, pray for your neighbors and classmates and co-workers and family members. Dati nagagawa ko to sa NHA. Pero ngayon dahil hindi ko pa kilala yung mga kapitbahay, siguro dapat maging kilala ko na sila. Diba? Pero yun nga, inuutusan tayo ng Panginoon na ipag-pray kahit ang mga kapitbahay natin. There are times, inis tayo sa kapitbahay natin, diba? Chinichismis tayo, diba? Tinatapunan ng tain ng daga yung harap natin, diba? Pero it's time to pray for them. Isa-isahin mo, diba? Lord, I pray for Ate Jennifer. I pray kay Ate Malu. I pray kay Ate May. I pray kay Ate Telma. I pray ganyan. Yung mga katabi mo. Diba? And malay mo, diba? Hipuin sila ni Lord. Diba? I-born again din sila. I-save din sila. Tsaka yung mga katrabaho natin, classmate and family members. And last na lang, ito yung kailangan mabalik ulit sa campus. Sabi, join students as they do prayer walks around their schools. Diba? Isipin nyo maigi, ilan pa sa mga nasa campus ministry o nasa school ngayon yung gumagawa niyan, diba?
Kasi we need to do it pa rin. Diba? At kailangan, yun nga, kapag ginawa natin with enthusiasm, hindi yung napipilitan, diba? Tsaka i-schedule nyo na kunwari, every Tuesday, magpe-pray kayo. Kasi naalala ko nga, sa pamamagitan din ng pagpe-prayer walk noon, may mga naliligtas talaga na mga classmate, na mga kaluluwa. And how I long and how I pray, di ba? Na magkaroon din talaga tayo ng breakthrough sa mga campus natin ministry. Meron lang akong spiritual na yung parang regret, I mean longing ba? 'Di ba? Na dumating yung time, 'di ba? Parang bulto-bultuhan ulit yung mga campus ministers kung mag-campus, tsaka at the same time yung mga care group na nangyayari, 'di ba? Kasi yun nga, parang tapos yan, nung nakaraan yung ang question ko nga, iniisip ko, bakit ba ang mga Kristiyano ngayon naduduwag, natatakot? Yun, because of lack of prayer. Kasi kapag nananalangin tayo, the Lord can give us courage and boldness, 'di ba, to share the gospel. And minsan nga, 'di ba, parang tayo pag pinapaabot tayo ng gospel tract, nahihiya pa tayo. Pero nagumpisa si Charles Spurgeon pala, 'di ba? Kagaya niyo rin siyang kabataan na nagbibigay ng gospel tract doon sa kanilang street, 'di ba? Pero hindi siya nahihiya kasi pray siya ng pray. And ganoon din tayo sa mga campus natin, sa mga lugar or workplace na inassign sa atin ng Panginoon. Mag-prayer walk din tayo, 'di ba? Naalala ko rin noon, siguro kaya na-saturate din yung NHA nung time na nandun pa tayo, 'di ba? Dumami yung churches doon kasi nagpe-prayer walk din kami. Dati nung time na nandun pa kami, dala-dala namin yung speaker na si Skywalker. Tapos pagpe-pray namin bawat kanto noon. Tapos yun nga, kumbaga parang ginagawa din namin yun ng time na yun. Kaya basta parang kakaiba rin yung nangyari noon sa NHA. Tapos parang nababalitaan namin, ang daming mga churches na nag-a-arise, mga pastor, gustong mga magpastor na doon. Parang simpleng bahay lang noon. Magugulat ka, may karatula na church. Tapos may aircon pa. Kasi ganun yung nagagawa ng prayer. Nasa-saturate niya yung lugar, di ba? Tapos may ginagawa si Lord doon. Tapos minsan may mga, yung parang, kahit prayer lang, minsan may mga hihinto pang ganun, tapos titingnan kami. Tapos gumaganon. Minsan pumapalakpak pa. Ganun. Parang pagka ganun nga kasi, nabubuhay yung lugar. Di ba? Parang nabubuhay na, ay may mga maka-Diyos pa pala na tao. Parang isipin nyo maigi sa campus, di ba? Sa MNHS, may magkaroon lang, may mga lang dito, initiate, diba, na manalangin. Magugulat yung mga teachers, magugulat yung mga estudyante, may mga maka-Diyos pa pala, diba? Hindi lahat ng mga lalaki nagpapalda, hindi lahat ng mga babae nagpapantalon lang basta, may mga matitino pa pala. Hindi pala lahat ng mga babae nagkakapala ng makeup, diba? Meron din palang makakapalang mooks. Nananalangin. Dapat ganon yung nakikita. Diba? Amen? Kaya sabi nga sino nga ba to? Hindi ko nalagay yung pangalan. Jonathan Edwards, sabi, so it is God's will that the prayers of His saints shall be the great and the principal means of carrying on the designs of Christ's kingdom in the world. Sabi, when God has something to accomplish for His church, it is with His will that there should precede it the extraordinary prayer of His people. Kaya minsan tayo, 'di ba, sa buhay natin, meron tayong mga gustong mangyari, tama? Yung for example, gusto mong magkaroon ng trabaho, gusto mong magkaroon ng yung parang breakthrough sa pamilya, sa relationship, sa mga ginagawa natin kahit sa ministry. Minsan na parang ini-steer up tayo ng Panginoon para umpisahan yon sa pamamagitan ng prayer. Kasi, for example nga, sa mga revival, wala naman nag-uumpisa ng revival na trip lang ng mga tao na nandun. Kundi nag-uumpisa ang revival kapag may mga taong nananalangin, tapos ini-steer yung atmosphere, di ba? Humihiling sa Diyos na, Lord, ayaw na namin ng normal lang. Ayaw na namin ng regular lang. Gusto namin extraordinary. Gumawa ka ng something new, di ba? Alam mo, may inaantay kang blessing, hindi mo siya matatanggap basta-basta kapag gumagawa ka ng paulit-ulit lang na routine. Meron talaga kailangan baguhin. Kaya minsan, parang for example, 'di ba, pag may hinihiling ka sa Panginoon, minsan hindi lang siya
nakukuha sa simpleng prayer lang, kundi minsan kailangan mo ring umiyak, minsan kailangan mo ring mag-fasting, minsan kailangan mong i-prolong yung pray mo. Diba? Kaya yun yung mga sinasabi ni Jonathan Edwards dito na ang ahensya ng Diyos para matupad ang kalooban dito sa lupa ay walang iba kundi ang church. Kaya thank God, diba? Thankful tayo na may prayer meeting. Kasi may mga churches na nga hindi na nagpa-prayer meeting kasi na-discourage na lang basta. Diba? Pero tayo ngayon, diba, pinaglalaban natin, binubuhay natin yung pananalangin at prayer meeting kasi alam natin na this is the hope, diba, of Christian people. Na ito ang pag-asa natin dahil ito ang kumakatok sa puso ng Diyos. Naintindihan? Amen? Kaya yun yung sinasabi ng Jeremiah 33, di ba? Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Hindi mo pa alam, di ba? Makikita mo. Amen?